bawal bastos sa digital election campaigning. Ito ang naging panawagan ng Gabriela Women's Party at iba pang miyembro ng Makabayan Bloc sa Commission on Elections ngayong darating na eleksyon. Ang pinupunto nila, sana magkaroon ng guidelines ang COMELEC para maiwasan na ang pambabastos sa panahon ng eleksyon. Bukod pa dyan, inapela rin nila na talamak ang red tagging sa panahon ng halalan. High time na magkaroon ng crackdown doon sa umaatake sa mga mamamayan, kabataan na simply nag-i-express lang ng kanilang mga political na pahayag. Pero sabi ng Commission on Elections, hindi sila bingi sa panawagan ng Makabayan Bloc. Katunayan, ngayon, bumubuo na sila ng guidelines laban sa red tagging at pambabastos sa panahon ng eleksyon at posibleng sa susunod na linggo, ilabas na nila ito sa publiko. Dapat din naman talaga meron on anti-red tagging guidelines during the campaign period. Dapat din, at natuwa sila doon sa ating in-announce na yon, we are now drafting the guidelines for that. Ang eleksyon ay hindi dapat gawing pamamaraan o panahon para bastusin ng mga kababaihan, lalong-lalo na, o yung those who are belonging to the other sexes. Pakikinggan din nila ang hiling ng grupo na amyendahan ng guidelines sa pagmamonitor naman ng social media accounts ng mga kandidato para sa halalan. Sabi pa nga ng COMELEC, aalisin na nila ang probisyon na maaaring makasama ang mga pribadong mamamayan sa babantayan ang mga ipopost at isishare online. Patuloy naman ang panawagan ng COMELEC sa mga kandidato magparehistro ng kanilang social media accounts hanggang sa December 13. Samantala, sa gitna naman ng paghahanda ng COMELEC para sa halalan, hindi pa rin sila tinatantanan ng petisyon laban sa kontrata nila para sa mga automated counting machines na gagamitin sa Hatol ng Bayan 2025. Katunayan, naghain muli ng petisyon si dating Congressman Edgar Erice sa Korte Suprema para muling hingin na magkaroon ng Temporary Restraining Order o TRO ang kontrata ng COMELEC sa Miro Systems Company Limited. Buwelta niya, iligal nang ituloy pa ang kontrata dahil umatras na ang isa sa local partner ng Miro na St. Timothy Construction. Ayon sa ating civil code, sa isang partnership o joint venture, pag nag-withdraw ang isang partner, gaya ng withdrawal ng St. Timothy, hindi na pwedeng makipag-transact ang isang kumpanya. Kung makikipag-transact po ang COMELEC, ito po ay illegal. Illegal, ayon sa batas. At marami po silang lalabagin ng mga probisyon sa procurement law. Dagdag na petisyon lang ito mula sa nauna ng isinumite ni Erice noong Abril sa Korte Suprema. Pero ang COMELEC nanindigan. Natuloy pa rin sila sa paghahanda sa halalan, lalo na at hindi naman sila pinipigilan ng hukuman. Giit pa ng COMELEC, sa ngayon makukumpleto na ang pagdating ng mga makina na gagamitin para sa halalan 2025. Nagfile na kami sa Supreme Court ng aming manifestation. In-inform na namin kaagad ang Supreme Court sa nangyaring withdrawal ng St. Timothy. Sinabi na rin namin na nag-submit na ang St. Timothy, ang natitirang dalawa na Filipino partners ng kanilang NFCC. Okay naman sa amin kung magpa-file ng mga manifestation, tuloy lang kami sa paghahanda. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas na TRO ang SC pero pinagsusumiti na nila ng komento ang COMELEC sa naunang petisyon ni Erice. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.